Alright, for today's video maglalagay ako ng insulation ko sa bubong para sa e-bike ko. Alright, para hindi masyado mainit lalo pag binahe ko to ng maaraw. So babaklasin ko yung bubong natin muna. So gumamit ako dito ng barena para mas mabilis no mabaklas. And ito makikita nyo na may mas mahaba at mas maliit na nut. Yung mahaba sa front side yun ng e-bike na bubong at yung maliit itong dito sa gitna at sa likod. So malalaman nyo naman to pag nabaklas nyo. So dahan-dahan lang sa pagbaklas, baka may sumabit-sabit. At ditong part na to yung zipper ng trapal pinag-disconnect ko na lang para hindi ko natanggalin tong nasa likod sa pagkakadikit niya. Ito na yung bubong natin, natanggal na. At ito yung e-bike natin pag walang bubong. Alright. At napansin ko dito na yung mga yan thread is lubog lang sa plastic, no? So kagaya nito nag-loose na yung bakal or yung thread. So wag niyo masyadong hihigpitan yung part na to, no? Kasi hindi siya ganun katibayan dahil baon lang siya sa plastic. So dahan-dahan lang sa paghigpit. At dito kung maririnig nyo kasi palalo pag bago yung e-bike nyo maingay siya, may squeaky sound. Andito lang yun madalas yung tunog na yun, no? So hihigpitan nyo lang yun at lalagyan nyo ng additional na spacer. Effective yun. Dito nilagyan ko na ng insulator. Yung insulator na gamit ko dyan is yung pangkotse talaga, no? Hindi yung puti yung foam, dapat yung itim. At meron na rin siyang pandikit. At habang dinidikit ko to, yung may mga butas para sa nut, binubutasan ko na rin kagaya niyan. May mga usli akong naiwan, lalagyan ko rin yun, magugupit ako ng maliit. May adhesive na yung mga insulator na yan, kaya napakadali niya lang idikit, no? Kagaya niyan, nakikita niyo naman. Kaya much better na ganito yung bilhin nyo. At may nabibili naman buo, no? Yung nabili ko kasi putol-putol na ganyan, no? Matagal ko na to nabili para sa kotse namin. At ito naman nabili ko sa Shopee din, leather, para may style naman siya kahit papano. Dito nilagyan ko muna ng ipit sa ibabaw at pinantay kong ganyan bago ko lagyan ng pandikit. No more nails ang gamit ko dito. So kayo pwede namang rugby. Ako kasi meron akong no more nails, sayang naman. Tinignan ko kung mas effective. So ayan, nilapat ko na. Much better na yung yan, bubong, ilagay nyo ng pahiga, no, para mas dumikit siya. Unfortunately, ginamitan ko ng rugby sa gilid kasi feeling ko mas effective yung rugby, no, kaysa dito sa no more nails. Yung no more nails medyo ang bilis matuyo, tas hindi siya madikit sa leather, no. So pang lang siya, kahoy, matigas na bagay, ganun. So yun, nilagyan ko ng rugby. Ingat lang kayo sa paggamit kasi medyo nakaka-high siya, no. Medyo pati yung mga batang naglalaro dyan na high sila. Alright. At ito naman yung excess na leather kinat ko. Make sure na pagkat nyo is one side lang yung pagkat, wag yung up and down para maganda yung pagkakakat. Alright, let's go. Yun, no, ito na siya, napakaganda at napakapogi na. Wow. So ikakabit ko na lang yung bubong natin, oh. So para maiwasan yung sobrang init lalo pag maaraw na ibinahe nyo to. Then ilalagay ko na lang yung mga nut dyan. Inuna ko yung nasa labas pero nakalimutan ko nga dapat ko palang butasan pa yung mga inanat ko sa loob. Kaya tinanggal ko ulit yan at yun, binutasan ko gamit pa rin ng cutter. Iikot nyo lang ng ganyan at tatanggalin nyo lang. Alright, yan. Para pagkabit natin dire-diretso lang ang pagkabit. Alright, let's go. So ayan, lahat bubutasan nyo ng lahat ng mga dadaanan ng nut. And voila, ito na siya, no. So hindi ko na ipapakita yung video kung paano ko ikabit yung mga nut, no. Ang importante napakita ko kung paano yung procedure, no. So yan, napakadali lang. Mga 3 oras kong ginawa kasi first time ko yan. Alright, let's go. Yo!